ilalabas na natin at sasabihin na natin kung bakit ako umalis ng Mavs. So dun ako nakaramdam talaga at napag-decide na parang pagod na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. At napag-desisyon na rin ako na pagbalik namin ng Manila, ito na ang desisyon ko na gusto ko ituloy yung pagpo-pro. Naglabas na ng statement si Kit Jimenez tungkol sa kinasasanggutan niyang issue dahil sa kanyang pag-alis sa Mavs Phenomenal Basketball. At sa video natin ito mga boss ay paparinig ko sa inyo yung mga mahahalagang statement na sinabi niya para masagot ang katanungan ng kanilang mga fans na hindi alam ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis sa Mavs Phenomenal Basketball. First, alamin muna natin sa clip na ito kung saan ba ito nagsimula. Kaya tara mga boss at sama-sama nating panoorin ang video na ito. So nung pa-start na yung corporation, kinausap ako ni Coach Mab ng Masinzino, dalawa lang kami na pinapili niya ako, which is Mavs or pagpunta ng pro, which is nasa NCAA ako nun, basta NCAA to PBA. So nagulat ako nun kasi alam ko naman yung trabaho namin dati, which is mag-pro, mag-PBA. So nagulat ako nun nung tinanong niya ako na pinapili niya ako, which is Mavs or pagpatuloy ko yung pangarap namin dati. Nung narinig ko yun, gulat na gulat talaga ako. Parang, alam mo yun, iba yung pakiramdam ko eh. Parang yung pinaghirapan namin, nag-back to zero ako, ganun. After 2 weeks, napag-decide ako. Siyempre, kinausap ko muna naman masinsinan yung family ko na ito na yung magiging decision ko. Na ito nga, pinili ko yung Mavs. Wala eh, ganun ko kamahal yung Mavs eh. Family yung touring ko talaga dun eh. So, ayun na nga. Pinili ko yung Mavs, nakalimutan na kung nasan ako before. Fast forward, contract signing na sa corporation. Tapos yun, yung nakita ko yung sa kontrata ko, nagulat ako. First time ko kasi magkakaroon ng gano'n ng kontrata. Nakita ko siya 10 years yung kontrata ko sa corporation, sa Mavs. Pakiramdam talaga na dito na talaga ako. Siyempre, sobrang tagal yung 10 years yung kontrata mo. Talagang hindi ka na talaga makapag-pro. Siyempre, parang dito na rin ako tatanda. Sama-sama kami. So yun guys, pumirma pa din ako. Kasi ayun yung napag-desisyonan ko sa loob ng 2 linggo. May ni-compay nga kay Coach Mab. So dito palang mga boss ay alam na natin na sa corporation ng PMVCC nagsimula ang lahat. Kaya naman ngayon ay alamin na agad natin kung ano ang tunay na dahilan ng pag-alis ni Kit Jimenez sa Mavs Phenomenal Basketball. Zip tied mga boss at panoorin natin ang video na ito. So yun nga guys, wala na yung corporation. Then dito na pumasok yung sunod-sunod na yung dayo namin, yung invitations namin sa ibang lugar. Kasi ang dami na namin din players, tsaka scholars. So syempre kailangan din ng income para sa lahat ng taong nakastay sa Mavs. So ako, humingi na din talaga ako minsan ng pahinga kay Coach Mab tsaka kay Kuya Din. Kasi sa totoo lang guys, ako maintenance kasi sa tuhod ko yun. Na sa isang linggo, kahit 2 beses ako makapag-leg workout. Kasi syempre galing akong 2 ACL guys. Kumaga pag di maayos yung katawan ko, wala akong may perform na maayos sa mga laro namin. Kasi sunod-sunod yung laro namin. Ito, nagkaroon tayo ng opportunity na makapaglaro sa Leyte. Tapos, ito na nga, biglang pumasok si Bagyong Odette. Kaya napahinga tayo sa mga schedule natin dun sa Leyte. Then after nung bagyo, dyan na pumasok yung sunod-sunod namin laro na araw-araw na kahit ongoing yung bagyo. Then after ng bagyo, tuloy pa rin kami sa pagpunta namin sa mga games namin. Nangyari, malapit na matapos tong Leyte tour namin. Yung nakalaban talaga namin dito. Pinupuntirya talaga yung tuhod ko. Ilang beses eh. Tapos meron ako hindi makakalimutan doon na nabagsakan or natuhod ata ako dito sa alulod. Yung tama ko na yun. Ayun yung parang talagang gusto magpasab, gusto magpahinga. Kasi iba talaga yung ramdam ko doon. Na parang hirap na makalakad. Pero nakita ko sa coaches namin, tsaka sa ibang teammates, sa ibang kuya, na gusto talaga manalo. So ako, binigay ko talaga yung best ko na bumalik sa loob
Sa last pa nga nun, yung pagtapos ng game, yung nanalo kami nun, naiyak pa nga ako kasi hindi ko rin akalain sa sarili ko na may lalabas pa ako, na may bububuhos pa ako, nakakayanin ko pa kahit gano'n na yung sitwasyon ko, kahit gano'n na yung nararamdaman ko. At tapos na nga yung Leyte tour and nakauwi na kami ng Manila. Sobrang nag-breakdown ako, sobrang drain ako. Grabe yung pagod na nangyari dun sa pagpunta namin sa Leyte. Minsan pumapasok na sa isip ko, paano na lang kung nagkaroon ako ng major injury dun sa paglaro namin sa Leyte. Nakatakot lang na parang hindi ko na maabot yung pangarap ko na makapaglaro ng pro, na makakanood pa yung family ko sa akin. Which is, ayun yung sobrang gusto kong mangyari at namimiss ko, na pagsuporta sa akin ng pamilya ko, na napapanood nila ako sa TV, sa live, sa mataas na liga. Kinausap ko si Coach Mab noon na gusto ko humingi ng pahinga sa kanya. Siguro humingi ako ng 3 weeks. Alam niyo yun dahil sa nangyari sa Leyte, yung dala-dala kong pagod, yung mga nangyari doon. At doon, nakadating namin sa Zambales, nakapagpahinga ako, nakapag-isip-isip ako, at nakapag-desisyon na rin ako na pagbalik namin ng Manila, nasasabihin ko kay Coach Mab, ito na desisyon ko na gusto ko ituloy yung pagpo-pro. Kung mag-start man ako ng NCAA, UAP, or kung anong man liga papuntang PBA, or basta Pro League. Kasi ang dahil nagsasabi na, yun nga, 2 ACL na ako. Ang dahil nagsasabi sa akin, haters, bashers, kahit kamag-anak o sumusuporta sa akin na 2 ACL na yung sigit. Kumbaga, wala nang pag-asa na mag-pro, or hindi nakakayanin yan, or isa pang major injury niyan, end of career na yan. Kumbaga, sa sarili ko, kung mangyari man yun, magawa or matupad ko man lang yung pangarap ko na makatungtong man lang sa mataas na liga para sa pangarap ko at sa pangarap ng pamilya ko. Umuwi na ako ng Manila, bumuelo lang ako na para kausapin si Coach Mab. Sabi ko sa kanya, Coach, gusto ko na ituloy na mag-pro para sa pangarap ko at sa family ko. Ayun, pumayag siya. Pero yun nga, gusto niya mangyari bago ako pumasok ng pro. Gusto niya na pagandaan namin na mag-ensayo kami ng 1 taon. At ayun, nag-ensayo ako. Then, required pa rin ako na maglaro sa mga invitations namin, sa mga diet namin. Kasi natatanggap pa rin akong allowance kay Coach Mab. Then ayun, tuloy-tuloy yung dayo namin. Yun, laro kami sa Malabon. Then after ng game namin sa Malabon, nagulat ako nung pagtapos ng game namin kasi dapat pahinga kami the next day nun. So dun ako nakaramdam talaga at napag-decide na parang pagod na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. Gusto ko naman pakinggan yung kung ano yung nararamdaman ng katawan ko kasi hindi ko alam kung kailan ako pwedeng bumigay yung katawan ko. Kaya ayun, nagkita kami ni Coach Mab sa bahay, nagkaabot kami, tapos doon na nagkausap kami ni Coach Mab. Yun, sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko na pagod na ako, na palagi naglalaro sa dayo talaga, na halos araw-araw, tapos malalayo yung biyahe. Doon sinabi ko sa kanya na iba na din yung na-feel ko dito sa bahay, yung tinatakbo natin. Hindi ko na na-feel yung family, which is kung ano tayo dati. Ang dami nang nagbago. Pero nire-respeto ko naman yun sa side nila, Coach Mab, kung ano man yung binago nila. Yun nga kasi madami din tao talaga sa bahay, kaya may binago talaga sila. Dahil syempre gusto ko umalis ng maayos doon. Nag-usap kaming 4, ni Coach Mab, Ate Awi, tsaka ni Joey, na gusto ko nang abutin yung pangarap ko. Yun nga kasi pagod na din ako sa dayo, hindi na kinakain ng katawan ko. Syempre ayoko din maging unfair sa mga kuya ko, sa mga nakasama ko doon, na sila tumatrabaho, sumisweldo, tapos ako iba na yung tinatahak ko, tapos magkakaroon pa rin ako ng allowance. Kumbaga, syempre unfair yun sa lahat. Ayun, ito naman yung muling mga sinabi sa akin ni Coach Mab tsaka ni Ate Awi, na matagal na nila akong inaantay na magkusang umalis para maging independent and mag-grow and para tumayo sa sarili kong paa na abutin ko yung pangarap ko. Siyempre, sobrang saya ako dahil hindi ko na nakakamit yung pangarap ko. Pangarap ko para sa family ko. Siyempre, kundi dahil yan sa Mabs and kay Coach Mab. Thank you so much po. Mga boss, sa statement na ito ni Kit Jimenez, 3 ang malinaw niyang ibinigay na sagot sa atin. Una, gusto niyang ituloy ang pangarap niya na maglaro sa Pro League. Ikalawa, ay napagod na siya sa sunod-sunod nilang paglalaro sa dayo. At ang ikatlo, ay hindi niya nararamdaman ang presensya ng pagiging pamilya nila na gaya ng dati. Pero sa bandang huli naman mga boss, ipinasalamatan niya ang Mavs Phenomenal Basketball at si Coach Mab na hinahanap rin ng kanyang mga fans sa tuwing ini-interview siya sa laro ng MPBL.
Iyan ang mga kasagutan na ibinigay sa atin ni Kit Jimenez. And sana lang ay maging maliwanag na sa mga fans ang lahat. Kaya kayo mga boss, ano ang masasabi nyo sa pagsagot ni Kit Jimenez sa isyung kinasasanggutan niya sa Mavs Phenomenal Basketball? I-comment mo lamang yan sa ibaba. Mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-like ang ating video bilang suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is Top Notch Sports and I'll see you on the next video.